Si Alize de Janze ay isang Amerikanang tagapagmana na may madilim na pagkatao at palading nasasangkot sa mga eskandalo at trahedya. Noong 1927, iniwan niya ang kanyang asawa at mga anak at tumakas kasama ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, dahil sa hindi matatag na pag-iisip, binaril niya ang kasintahan at ang sarili. Ngunit ito na ba ang katapusan ng nakakagulat niyang kwento ng buhay? Samahan mo ako upang malaman natin. Ang babaeng makikilala bilang Alize de Janze, Kondesang de Janser, ay pinanganak sa lungsod ng Buffalo, New York bilang Alice Silverthorne noong ika-28 ng Setyembre 1879. Ang kanyang ama ay si William Edward Silverthorne, isang kilalang tagagawa ng tela at makapangyariang negosyante noong panahon ng Gilded Age, at ang kanyang ina ay si Julia Bell Chapin na nagmula rin sa isang kilalang pamilya na may bagong yaman. Ang kasal ni William sa ina ni Alice ay isa lamang sa maraming kapaki-pakinabang na kasal noong panahong yon sa pagitan ng isang makapangyariang negosyante at kamag-anak ng isa pang makapangyariang negosyante. Ang mga kasunduang ito ay nagbubuo ng alyansa ng mayayaman at makapangyarihan na katulad ng pag-aasawa ng maharlika at aristokrata sa Europa. Ang mga tiyo ni Julia Bell ay sina Philip at Herman Armour na siyang namamahala sa Armour & Cole, ang pinakamalaking tagapamahagi ng karne sa buong mundo noong pagpasok ng bagong siglo. Kaya naman, ipinanganak si Alice sa isang napakayamang pamilya. Nag-iisang anak siya ng mag-asawa, ngunit namatay ang kanyang ina sa tuberculosis noong 1900 at 7 nang siya'y bata pa. Nag-asawa muli ang kanyang ama makalipas ang ilang panahon at nagkaroon ng ilang anak sa kanyang pangalawang asawa. Gayunpaman, bilang nag-iisang anak na babae ng kanyang ina, may karapatan si Alice na magmana ng malaking ari-arian balang araw mula sa kanyang tiyuhin o ama, kaya hindi naging problema ang pera sa kanyang buhay. Magulo ang simula ng buhay ni Alice. Ang kanyang ama ay alkoholiko at madalas wala sa bahay dahil sa trabaho. Dahil dito, si Alice ay pinalaki ng kanyang Aleman na tagapag-alaga. Si William ay kakaibang magulang, hindi niya pinipigilan si Alice at hinihikayat pa ang kanyang buhay panlipunan habang lumalaki siya. Maaring okay lang ito para sa iba, pero kakaiba rin ang relasyon ng mag-ama sa ibang aspeto, at may isang manunulat tungkol sa buhay ni Alice na nagsabing maaring naging incestual ito. Hindi pa ito napatutunayan, pero ang mas sigurado ay noong isang pagkakataon habang bumibisita sila sa Pransya, noong dekada 10, ipinakilala ni William si Alice bilang kanyang kabit sa maraming tao. Maaring isa itong kakaibang biro, pero tiyak na nagpapahiwatig ito ng mahirap na pagpapalaki na lalo pang pinasama ng maagang pagkamatay ng kanyang ina. Sa huli, isa sa mga tiyuhin ni Alice mula sa isang panig ng pamilya ang nagkaroon ng kustodya sa kanya matapos labanan ang kanyang ama sa korte dahil hindi ito angkop na magulang. Ilang panahon ring tumira kasama ng tiyuhing ito ang 14 na taong gulang na si Alice. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang relasyon ng mag-ama at madalas pa rin makasama ni Alice ang kanyang ama sa mahahabang pagbisita sa Pransya noong huling bahagi ng kanyang kabataan. Habang tumatagal, naging mahalaga kay Alice ang Pransya at itinuring niya itong pangalawang bayan. Nag-asawa si Alice noong siya ay 21 taong gulang pa lamang. Ginugol niya ang huling bahagi ng dekada 10 sa Chicago kasama ang mga kamag-anak bago bumalik sa Pransya kung saan nakilala at nagkaroon ng relasyon kay Frederic de Jancay, isang Pranses na konde at kilalang karerista ng kotse at piloto ng hukbong himpapawid ng Pransya noong unang digmaang pandaigdig. Nagpakasal sila matapos ang maikling panliligaw na tumagal lamang ng ilang linggo. 2 anak parehong babae na pinangalan ng Nolan at Paola ang ipinanganak noong 1922 at 1924. Agad nagdesisyon si Alice at ang kanyang pamilya na tumira sa Paris. Pagkatapos ikasal, natanggap ni Alice ang malaking bahagi ng kanyang mana at pinagsama nila ito, kaya wala silang alalahanin sa pera at maraming kasambahay na tumutulong sa kanilang gawain. Kahit nagkadalawang sunod na sanggol, kakaunti lang ang ginawa ni na Alice at ng asawa niya sa pag-aalaga at nagpatuloy pa rin sila sa abalang buhay sosyal sa kabisera ng Pransya. Ito ang simula ng Roaring Twenties, ang masayang panahon ng pag-unlad ng ekonomiya, jazz at kasiyahan sa buong kanluraning mundo
matapos ang mahihirap na taon ng unang digmaang pandaigdig. Gaya ng nakita natin kani na hindi nilimitahan ng ama ni Alice ang anak niya at sinuportahan pa ang buhay sosyal nito. Bilang babaeng nasa 20 at isa ng ina, nagpatuloy siya sa marangyang pamumuhay at nakihalubilo ang mga dejanse sa kilalang mga personalidad sa panitikan at sining sa jazz club ng Paris sa pagitan ng dalawang digmaan. Ngunit si Alice ay hindi lang basta palakaibigan na babae. Minsan, siya ay pabago-bago, kakaiba at sadyang naghahanap ng masamang reputasyon. Ngunit, gaya ng makikita, ang kanyang magarbo at palabang ugali ay bahagyang natatago lang ang kanyang diganong matatag na pagkatao. Noong 1925 umalis sina Dejances sa Pransya pansamantala upang sumama sa kanilang mga kaibigan sina Lord at Lady Errol sa kolonyal na komunidad ng mga dayuhang naninirahan na nabuo sa Wanjohi Valley sa Kenya malapit sa Nairobi. Noong panahong yon, kolonya ng Britanya ang Kenya at ang Nairobi ay isa sa mga pangunahing sentro ng pamahalaang kolonyal sa Silangang Aprika. Tuwang-tuwa sina Alice at ang asawa niya sa ideya ng pananatili rito, lalo na dahil mahilig si Frederick sa pangangaso ng malalaking hayop. Ang komunidad ng mga Europeo at Amerikano sa Kenya ay nakilala bilang Happy Valley Set. Ganoon kalakas ang hilig nila sa party, labis na pag-inom, droga at madalas na sexual na pagpapalit-palit ng kapareha at pagtataksil na kasunod nito. Dito nagsimulang lumala ang pagkahilig ni Alice sa opiates at pagkatapos ng paglalakbay na ito, hindi na muling naging pareho ang kanyang buhay. Namukod tangi si Alice sa Happy Valley dahil sa pabago-bagong ugali, sarkastikong humor at kagandahan. Dito siya nakilala bilang Wicked Madonna at nagkaroon ng relasyon kay Lord Errol. Gayunpaman, sandali lang ito at ang sumunod niyang pag-iibigan ay mas magiging mahalaga. Sa Kenya, nakilala ni Alice si Raymond de Trafford, anak ng Baronet Trafford mula sa aristokrasya ng Inglaterra. Nahulog ang loob niya rito at nagsimula silang magrelasyon na agad naging lantad na lihim sa loob ng Happy Valley Set. Sa simula, sinubukan ng kanyang asawa na balewalain ito, nagtuon sa pangangaso at tumaasang hindi ito magtatagal. Gayunpaman, agad naging malinaw na umiibig si Alice kay Trafford. Tinukoy ito ni Frederick kalaunan bilang ang Infernal Love Triangle. Bagamat nag-aatubili sa simula, nagpasya rin si Frederick na makipaghiwalay. Pinalakas ang loob niya ng kanyang mga kamag-anak na eskandalo sa pagtataksil ni Alice at sa pabago-bago nitong ugali. Nagdebosyo sila noong 1927 matapos manatili si Frederick sa Paris at bumalik si Alice sa Kenya kay Trafford. Baka hindi lang pakikiyapid niya ang dahilan ng hiwalayan nila. Makaraan ang isang taon, inilatala ni Frederick ang aklat na Vertical Land, isang talambuhay tungkol sa Happy Valley Group kung saan binanggit niya ang tendensyang magpakamatay at hindi matatag na pag-uugali ng asawang si Alice. Madalas siyang magkaroon ng matitinding pagbabago ng mood, kabilang ang mga yugto ng depresyon na pinalalala ng kanyang bisyo sa opyo at alak. Marami sa mga ito ay namamana. At malinaw na si Alice ay nagdusa mula sa isang uri ng clinical na depresyon o bipolar na kondisyon at may iba pang mga miyembro ng kanyang mga kamag-anak na nagpakamatay na noon. Nang wala na ang kanyang asawa, malapit nang malaman ng kasintahan ni Alice kung gaano siya kahindi matatag. Noong ika-25 ng Marso 1927 habang nasa Paris, ipinaalam niya kay Alice na hindi sila maaring magpakasal dahil tumutol ang kanyang pamilyang Romano-Katoliko sa posibleng eskandalo at aalisan siya ng mana. Alam nila na si Raymond ang dahilan ng pagkasira ng kasal. Ito ang humantong sa isa sa mga pinaka-eskandalosong pangyayari sa buhay ni Alice. Ilang oras lang ang lumipas habang naglalakbay ang magkasintahan sa Gare du Nord Station sa Paris kung saan sasakay sana si Raymond ng tren papuntang English Channel at pagkatapos ay sasakay ng ferry papuntang England, binaril niya si Raymond sa dibdib bago itutok ang baril sa sarili sa tangkang isagawa ang pagpatay at pagpapakamatay. Himala hindi dito nagtapos ang kwento nila ni Raymond. Matapos ang pamamaril, dinala agad ang dalawa sa La Ribouche Hospital. Critical si Raymond at mananatili siyang nasa critical na lagay ng ilang araw. Halos mamatay siya dahil dumaplis ang bala sa isa sa kanyang mga baga.
Si Alice naman ay nagtamo lamang ng bahagyang sugat at dahil inaasang mabilis siyang gagaling, nagbantay ang mga pulis Pranses sa labas ng kanyang kwarto. Kakasuhan siya ng tangkang pagpatay kapag gumaling na siya. Konti lang ang ginawa ni Alice para ipagtanggol ang sarili sa prosekusyon. Bagamat sinabi niyang pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa, hayagan niyang inamin sa isang pulis na Pranses nang tanungin siya na binaril niya si Raymond, ngunit misteryosong tumangi siyang sabihin kung bakit. Sa huli, dahil sa isang kakaibang serye ng mga pangyayari, hindi siya lubusang nausig. Una, unti-unting gumaling si Raymond at lubusang gumaling. Nangyari ito kahit nagsimula ang mga kamag-anak ni Alice ng media at legal na kampanya para protektahan siya at reputasyon ng negosyo dahil naging tampok sa internasyonal na balita ang pamamaril. Ipinadala siya sa klinika para magpagaling sa depresyon at inamin niya sa mga panayam na ilang beses siyang nagtangkang magpakamatay noon. Nang gumaling siya makalipas ang ilang buwan, ikinuwento ni Raymond ang insidente. Habang maghihiwalay kami, hinahalikan niya ako. Sinabi ko sa kanya na mahal ko siya at ibinulong kong huwag niyang isipin na hindi na mababawi ang aking desisyon. Sinabi ko sa kanya na makikita kami ulit. Habang palis na siya sa akin, tinangka niyang magpakamatay, ngunit dahil sa isang kilos ko, nailihis ang sandata. Sigurado ako na hindi niya sinadyang paputukan ako. Ang aksidente ay dahil sa aking kapabayaan. Sa kabila ng pahayag na ito, nilitis si Alice noong ika-23 ng Disyembre, 1927 sa kasong pananakit. Ang unang kasong tangkang pagpatay ay ibinasura salamat sa mahusay na abogado ni Alice na nakumbinsi ang mahestradong nagsisiyasat na ang matagal na niyang pagkalum ay nagpahina sa kanyang pag-iisip kaya't siya ay hindi responsable sa kanyang ginawa noong mangyari ang insidente. Sa paglilitis, binigyang diin ang mga tangkang pagpapakamatay ni Alice pati ang pahayag ni Raymond at ang katotohanan ito ay krimeng dulot ng bugso ng damdamin. Bilang resulta, ang paglilitis ay nauwi lamang sa isang magaang na sinuspindeng hatol at isang pinansyal na multa. Noong 1928 bumalik siya sa Kenya at muling nagkaroon ng maikling ugnayan kay Lord Errol. Sandali lang ito dahil pinakiusapan siyang umalis ng bansa at agad bumalik sa Paris kasama si Trafford. Sa loob ng susunod na 3 taon, patuloy na niligawan ni Alice si Trafford at sa wakas ay nagpakasal sila noong 1932. Ang mga pangyayari noong 1927 at ang pag-aasawa ni Alice kay Trafford ay hindi pang katapusan ng makulay niyang buhay. Bumalik sina Alice at Raymond sa Kenya kahit tutol ang mga awtoridad na magtagal siya sa Happy Valley set dahil sa kanyang eskandalosong nakaraan. Namuhay silang parang lagalag pagkatapos noon sa Paris, London at paminsan-minsang mayikling pagbisita sa Kenya at nagkaroon pa si Raymond ng panahong manatili sa Australia. Nakakatuwang isipin, ang kanilang kasal ay nagkawatak-watak makalipas lamang ng ilang buwan matapos silang magpalitan ng mga sumpa noong 1932 matapos ang isang mainit na pagtatalo tungkol sa kanilang pupuntahang lugar para sa honeymoon. Nagdiborsyo sila noong 1937 kung saan ilang taon na rin silang hiwalay noon. Nakayanan ni Trafford na barilin na magiging asawa niya, pero mukhang sumubra na para sa kanya ang pag-aasawa. Ang ikalawang kalahati ng dekada 1930 ay mga taon ng lalong pag-iisa para kay Alice. Natapos na ang jazz culture ng 1920 at nalampasan na siya ng mga bagong kilusang panlipunan habang ang lalo pang pabago-bago niyang ugali at ang pampublikong iskandalo ng pamamaril ay naging dahilan upang lumayo sa kanya ang maraming tao. Dahil sa pag-iisa, lalo siyang umasa sa mga opiate at nagpatuloy sa paglipad-lipad sa iba't ibang bansa. Minsan ay nagpasya siyang babalik at maninirahan muli sa Amerika. Pagkatapos, bigla niyang naisip bumalik sa dati niyang pinupuntahan sa Pransya at Kenya. Ang mga anak niya ay nakatira sa Paris, ngunit bihira niyang makita, kadalasan ay pinalaki ng mga kamag-anak ni Frederick na namatay sa impeksyon sa dugo noong 1933. Inilarawan nila siya bilang isang tiyahin o tiyuhin na dumadalaw minsan o 2 beses kada taon, may dalang regalo para sa mga bata at agad ding umaalis pagkatapos. Sa kanyang pag-iisa, nasangkot siya sa ikalawang malaking eskandalo ng buhay niya.
Noong ika-24 ng Enero, 1941 si Lord Errol, ang lalaking tumulong magdala kina Dijen sa Kenya mga 15 taon nang nakalipas, ay natagpuang binaril at patay sa kanyang sasakyan malapit sa Nairobi. Mabilis na napunta kay Alice ang hinala dahil sa relasyon niya kay Errol, pabago-bagong ugali at dati na siyang nagtangkang patayin ang dating kasintahan. Inimbestigahan si Alice ng pulisya at nakapagbigay siya ng isang uri ng alibi, ngunit ito ay mahina at patuloy pa ring umiikot ang hinala sa kanya. Hindi sapat ang ebidensya para kasuhan si Alice sa pagpatay kay Errol. Iba't ibang konklusyon ang inilabas ng mga investigatibong ulat sa paglipas ng mga taon. May ilan na naniniwala na si Alice ang pinakamalamang na may sala. May ilan namang nililinis ang pangalan niya at sinisisi ang ibang miyembro ng komunidad ng mga dayuhang naninirahan sa kolonyal na Kenya noon. Maaring hindi na natin malaman ang totoo. Hindi nagtagal si Alice matapos si Errol. Mahina ang kalusugan ni Alice at di nagtagal ay na-diagnose siya ng cancer sa matris kaya kinailangan niyang sumailalim sa hysterectomy. Dahil sa depresyon mula sa pag-iisa, pagkalanta ng itsura at lumalalang abuso sa droga, 2 beses siyang nagtangkang magpakamatay sa loob ng 8 araw sa katapusan ng Setyembre 1941. Nagtagumpay siya sa pangalawang pagtatangka ng barilin ng sarili gamit ang parehong baril na ginamit sa insidente sa Gare du Nord sa Paris, 14 na taon na ang nakalipas. Siya ay 42 taong gulang. Nang halugugin ang kanyang bahay matapos ang mga pangyayaring ito, natagpuan ang mga sulat ng pagpapakamatay at naglagay pa siya ng mga tala sa ilang kasangkapan upang ipamigay ang mga ito sa mga kakilala niya. Isa itong kakaibang katapusan sa isang kakaibang buhay. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Alice de Janse. Sana naging interesante ito sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin kung anong masasabi ninyo tungkol sa kanyang buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestiyon kayo, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. At yun lang mula sa akin, kaya magkikita-kita tayo sa susunod na Forgotten Life. Salamat!